Mabuhay class! Yeah! So ngayon, yung lecture natin, hindi lang tungkol sa history. It's also about her story. Ito yung tungkol sa mga women who shaped, challenged, and inspired our national hero. No? Special ito dahil, alam natin, si Rizal, he was a man of science and care. And the women in his life weren't just love interests. No? They were his pillars. So, yun lang. So let's go. Dive in tayo, no? Noong 19th century, ang tingin ng mga babae sa Pilipinas ay limited lang sa simbahan at sa bahay, no? Ideal noon yung tinatawag na Mara Clara archetype, mainhin, masunurin at tahimik. Ang papel ng babae noon ay nakadepende sa konsepto ng Marianismo, kung saan ang Birheng Maria ang naging modelo ng pagiging martir at pagiging mapagkumbaba. No? Ang mga babae ay inaasahan silang maging custodians ng bahay, mga devout practitioners ng religion. Ayon sa mga historical na pagsusuri, ang kanilang edukasyon sa mga tinatawag na beaterio, ay nakatuon lamang sa pagdarasal, pananahi at pagluluto upang maging handa sa buhay may asawa o pagpasok sa kumbento. Pero nung pumunta si Rizal sa Europe, na culture shock si Pepe. Sa Germany kasi at sa England, nakita niya yung mga babae hindi lang basta marunong magluto, no. Parang hindi lang sila doon. Nakita niya ang mga babae doon intellectual at independent. Halimbawa, sa Germany, nakita niya ang mga babae na nagtatrabaho sa bukid, no, at sa mga tindahan na kasing sigasig ng mga lalaki. So parang equal sila, no. Habang sa England naman ay namangha siya sa kanilang kaalaman sa politika at social issues. Sa sulat niya sa kapatid niya na kay Trinidad noong 1886, sinabi mismo ni Jose Rizal, "The German women is serious, studious, and diligent. They do not pay much attention to their clothes nor to their jewels." So yun yung sinabi na tungkol sa mga German women. Rizal admired how European women walked nimbly, carried their own books, and did not wait for men to do everything for them. Napansin niya na hindi sila gumagamit ng payong para lang sa init o tumatanggi sa mga mabibigat na gawain, no, dahil sa delikadesa. Kasi nung nakagistan na sa Pilipinas, no, delikadesa, no. Ang mga babae sa Europa ay may social mobility. Malaya silang nakikihalubilo sa mga diskursong pang-akademiko at hindi nakakulong sa loob ng bahay. This contrast made him realize na ang kahinaan ng Pinay noon ay hindi nature, kundi product ng limited education at ng systemic conditioning ng mga Kastila. Naisip ni Rizal na ang labis na pagiging relihiyoso at kakulungan sa critical thinking ang nagpapanatili sa mga Pilipina sa ilalim ng kontrol ng mga praile. Hindi magiging si Jose Rizal kung wala ang mga babae sa pamilya niya. Sila ang nagsilbing pundasyon ng kanyang pagkatao, prinsipyo at talino. Unahin natin na i-discuss si Doña Teodora Alonso, yung kanyang butihing nanay, no? Siya ang kanyang first teacher at ang pinakamalaking impluwensya sa kanyang buhay. Hindi lang siya basta isang ina, siya ay isang mathematician, businesswoman at siyempre literary critic, no? Sa edad na 3, tinuruan na si Doc Jose Rizal ni Doña Teodora ng abakada at mga dasal. Siya ang unang nakapansin sa talino at talento ni Rizal sa pagsusulat. At siya yung matyagang nagko-correct ng mga unang tula ni Pepe. Siguro dahil na rin sa nakapag-aral si Doña Alonso, no? Nag-aral siya sa Kolehiyo de Santa Rosa at ibinahagi niya kay Rizal ang pagmamahal sa literature at sa classics sa pagbabasa, no? Sa kabila ng paghihirap at pagkabilanggo niya, no, nagkaroon siya ng maling paratang noong 1871, no. Nanatiling matatag si Doña Teodora Alonso at ang katapangan na ito
ang naging ehemplo ni Rizal sa pagharap sa mga social injustices. At syempre, hindi din naman natin kakalimutan yung kanyang siyam na kapatid na babae, sina Saturnina, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Josefa, Trinidad at Soledad, ang nagsilbing kanyang lifeline at support system habang siya ay nasa ibang bansa. Sina Narcisa at Saturnina, silang madalas magpadala ng pera para sa kanyang pag-aaral at sa pagpapalimpag na rin ng Noli Me Tangere. Si Narcisa rin ang matyagang naghanap kung saan inilibing si Jose Rizal matapos ang kanyang execution sa Bagong Bayan noon. Si Lucia, of course, yung kanyang asawa na si Mariano Herbosa, nung namatay yon, pinagkaitan siya ng Christian burial dahil sa kaugnayan kay Rizal. Ngunit naging nanatiling tapat si Lucia sa kanyang kapatid. Huwag din natin kalimutan si Josefa at si Trinidad, no? Sila ay mga aktibong miyembro ng Katipunan. Sila ang nagproprotekta sa mga dokumento ng revolusyon at nagsilbing mga tagapagtanggol ng kanilang pamilya laban sa harassment ng mga Guardia Civil, no? Si Trinidad, in particular, ang naging custodian ng kanyang huling obra ng Mi Ultimo Adios, no? Nasabi ko ba sa inyo, tinago ito ni Rizal doon sa lampara na yung lampara na yun, parang from his European days, no? Bigay ng mga Tavera family. Yung lampara na yun, parang din siya, multi-purpose pala siya. Pwede rin siyang cooking stove, no? So medyo high-tech siya, no, for that time, no? Anyway, nung gabi bagong anang kamatayan, ibinigay ni Rizal sa kanyang kay Trinidad yung lampara na ngayon kung saan nakatago ang manuskrito ng Mi Ultimo Adios, no? Sila ang nagpatunay na sa loob mismo ng tahanan ng mga Rizal, ang mga babae ay hindi lamang mainhin at tahimik, kundi sila yung mga pillars of strength at katuwang sa pakikibaka para sa bayan. Class, alam niyo ba na ang vision ni Rizal para sa edukasyon ay malaking bahagi na hango sa isang trade school sa Berlin. Ito yung tinatawag na Leyte Verein, no? Isang institusyon na itinatag ni Dr. Adolf Leyte noong 1866 na naglalayong bigyan ng economic independence sa mga kababaihan. Noong panahon yun, ang Leyte Verein ay tinuturing na revolusyonaryo dahil hindi lamang ito nakatuon sa sining, na nagtuturo sila ng vocational skills gaya ng photography, telegraphy, typesetting at bookkeeping, no? Layunin nito na ang mga babae ay hindi lamang umasa sa kanilang mga asawa o pamilya para sa ikabubuhay. Ang matinding koneksyon ni Rizal dito ay makita sa kasaysayan ng ating panitikan dahil ang mismong Noli Me Tangere ay nilimbag sa Berliner Buchdruckerer Aktien Gesellschaft na isang typography school ng Leyte Verein. Dito nasaksihan ni Rizal ang husay at disiplina ng mga kababaihang Aleman na nagpapatakbo ng mga makina sa paglimbag. Isang eksenang malayo na sa nakasanayan niya sa Pilipinas. Noong ipinatapon si Rizal sa dapitan ay siyempre nagtayo siya ng kanyang sariling paaralan, no, doon. Sinabuhay na ang konsepto ng practical education na natutunan niya sa Germany, sa Leyte Verein. Hindi lamang academics ang itinuro niya sa kanyang mga estudyante, isinama na rito ng agrikultura, sining, sports upang hubugin ang kanilang pagkatao, ang holistic education na tinatawag, no? Ang layout ng kanyang dream school na binabalak niyang ipatayo sa Hong Kong, gayon din ang mga struktura sa dapitan ay may octagonal at hexagonal shapes, no? Hindi lamang basta ito disenyo. Ang mga architectural choices na ito ay may malalim na impluwensya mula sa modernong laboratories at sa mga trade schools sa Europe na nagpo-promote ng efficiency at functionalism, no, na nakita niya doon sa Leyte Verein. Para kay Rizal, ang edukasyon ay dapat nagbibigay ng kakayahan sa tao na maglingkod sa lipunan sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya. At ang Leyte Verein ang nagsilbing ehemplo niya na ang mga babae at lalaki ay parehong dapat magkaroon ng ganitong uri ng kaalaman. Sir, bakit Verein ka ng Verein? Nakita namang V yun, di ba? Kasi sa German, ang VF. Okay? So yun, explain ko lang, no? So yung Leyte Verein, no? Wag yung Leyte Verein, hindi, Leyte Verein ang pronunciation na. Yeah, may natutunan ako. Okay, yun lang naman.
Kung may isang babaeng writer na sobrang hinahangaan ni Rizal, ito yung si Harriet Beecher Stowe. Siya yung author ng Uncle Tom's Cabin. Ang libro ito ay hindi lamang naging libangan para kay Rizal, ito yung nagsilbing blueprint at pangunahing inspirasyon niya sa pagsulat ng Loli Me Tangere. Noong siya ay nag-aaral pa sa Madrid, nabasa ni Rizal ang nobela ni Stowe na tumatalakay sa kalupitan ng chattel slavery sa Amerika. Namangha siya kung paano nagawa ng isang babae na gamitin ang literature bilang isang makapangyarihang sandata laban sa social injustice. Sa katunayan, binanggit ni Rizal sa kanyang mga kasamahan sa propaganda movement na nais siyang gumawa ng isang proyektong katulad nito na maglalantad sa kanser ng lipunan ng Pilipino. Kung paanong ang Uncle Tom's Cabin ay isa sa naging mitsa ng American Civil War noon, no? At nagmulat sa konsensya ng mga Amerikano tungkol sa karapatang pantao, ganun din ang layunin ni Rizal para sa Pilipinas. Ginamit niya ang estilo ni Stowe na pagsasama ng damdamin, yung patos, at matalas sa obserbasyon sa realidad upang ipakita na ang nararanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Kastila ay isang anyo rin ng pagkaalipin. Para kay Rizal, ang tapang ni Stowe ay patunay na ang panulat ng isang babae ay may kakayahang magbagsak ng mga mapang-aping sistema at magbago ng daloy ng kasaysayan. Hindi natin pwedeng i-skip ang Marites portion ng history dahil dito natin makita ang human side ni Rizal at kung paano naka-align ang kanyang personal na buhay sa kanyang feminist ideals. Bagamat kilala si Rizal sa pagkakaroon ng maraming flings, ang bawat relasyon ay nagbigay ng bagong dimension sa kanyang pagtingin sa mga kakayahan ng mga babae. Si Leonor Rivera ang tinuturing na great love ni Rizal sa loob ng 11 taon. Siya ang naging primary inspiration para sa karakter ni Maria Clara. Ang kanilang relasyon ay isang klasikong halimbawa ng Spanish-era courtship, puno ng mga liham, tula at patinding pag-iingat dahil sa magpit ang pamilya nila. Sa loob ng mahabang panahon na sila ay nasa isang long-distance relationship, ang ina ni Leonor ang humaharang sa kanilang mga sulat upang maputol ang kanilang ugnayan. Sa huli, napilitang pakasalan ni Leonor si Henry Keeping, isang English engineer na naging dahilan ng matinding pigati ni Rizal. Ang trahedyang ito ang nagsilbing patunay kay Rizal na ang mga babae sa Pilipinas ay madalas na nagiging biktima ng filial obedience at tradisyon kahit palabag ito sa tibok ng kanilang puso. May chismis kasi hindi confirm, no? Na nagpakasal si Leonor Rivera at si Henry Keeping doon sa may simbahan dito sa may Dagupan, no? Alam mo yung Divine St. John Cathedral, sa likod niya may mas maliit na simbahan. Doon daw siya kinasal. May documents daw na nagpapatunay, pero sobrang luma na yung mga documents kaya hindi mapag-aralan ng maayos ng mga historians. Pero sabi nila doon daw siya kinasal. So, yun lang naman. Chismis lang. Habang broken-hearted at naglalakbay sa Europe, nakakilala si Rizal ng mga babaeng sumasalamin sa progresibong ideal na gusto nang makita sa mga Pinay. Isa dito sa London si Gertrude Beckett, no? Siya ang tumulong kay Rizal sa kanyang sculptures tulad nung The Triumph of Science Over Death. Nakita ni Rizal sa kanya ang isang babaeng may artistic appreciation at syempre yung pagkukusa, no? And of course, hindi natin makakalimutan sa France si Nelly Boosted, no? Muntikan silang nagpatayan dito ni sino ang bayana yun? Basta dahil yung siya daw yung unang naligaw, bakit na in love si Nelly kay Rizal? Nagkahamunan sila sa duelo, buti na lang hindi natuloy, no? Si Nelly, isang intellectual peer. Siya ay matalino, mahusay sa fencing, at may matibay na paninindigan sa religion. Muntikan na talaga silang magpakasal ni Rizal. Alam mo yun, parang muntikan na kasi they're good to go. Ngunit hindi ito natuloy dahil ayaw ni Rizal na ma-convert sa Protestantism, no? Solidong Katoliko pa rin si Rizal. Ang paghangan ni Rizal kay Nelly ay nagmula sa kanyang pagiging principled and independent. And of course, si Suzanne Jacobi sa Belgium, no?
Hindi ko sure, pero ayon sa pangalan niya, parang Jew siya, Hudyo, no? Suzanne Jacobi, no? Anyway, chismis lang, hindi natin sure, no? Sa Brussels, nakita ni Rizal ang kalinga ng isang babaeng marunong sa takbo ng buhay sa syudad, no? Kasi pinakita ni Jacobi yung practicality at sigasig sa paggawa. Now, ano ang kinalaman ng mga relasyong ito sa feminism ni Rizal? Makita rito ang isang pattern. Bagamat si Rizal ay madaling mabighani sa kagandahan at talino ng mga babae, no? Parating nangingibabaw yung kanyang commitment sa bayan. Para kay Rizal, ang pakikipagrelasyon ay hindi lamang tungkol sa emosyon, kundi tungkol din sa intellectual companionship. Gayunpaman, pinili nang maging married to his cause. Ang kanyang pagtanggi na manirahan ng permanente sa Europa kasama ang sinuman sa mga babaeng ito ay nagpapakita na ang kanyang pag-ibig sa bansa ay mas patimbang kaysa sa personal na kaligayahan. Pinakita nito na para kay Rizal, ang ideal na babae ay hindi lamang isang katuwang sa buhay, kundi isang inspirasyon sa pakikibaka. Ang kanyang pakikitungo sa kanila ay laging may kasamang profound respect at hindi na hinayaan na maging hadlang ang kanyang mga relasyon sa kanyang misyon para sa Pilipinas. Sa Lolo Mitangre at El Filibusterismo, hindi lamang mga karakter ang binuo ni Rizal. Gumamit siya ng mga babaeng tauhan upang magsilbing salamin ng social cancer at ng mga sistematikong pang-aabuso na nararanasan ng mga Pilipina sa kamay ng mga kolonyalista. Unahin natin na pag-usapan si Sisa, yung the victim of institutional oppression. Si Sisa ang boses ng mga inang biktima ng social injustice. Ang kanyang trahedya ay hindi lamang issue ng mental health kasi nga 'di ba yung nabalo siya, no? Kundi simbolo ito ng pagkasira ng dangal ng pamilya dahil sa bagsik ng mga gwardiya sibil at ng simbahan. Noong panahon ng Kastila, laganap kasi yung arbitrary detention at physical abuse sa mga asawa o ina ng mga pinaghihinalaang rebelde o kriminal. Ang pagpahiya kay Rizal sa kalsada habang dinarakip ay hango sa tunay na karanasan ng mga Pilipinang biktima ng tinatawag na Ley Gete o ang malupit na batas na militar sa mga probinsya. Ang kanyang pagkabaliw ay representasyon ng isang lipunang nawalan ng pag-asa dahil sa paulit-ulit na pang-abuso sa karapatang pantao. Next, na pag-usapan natin si Julie, the sacrifice of honor. Sa El Filibusterismo, pinili ni Julie na tumalon mula sa bintana ng kumbento kaysa magpasakop siya sa malaswang hangarin ni Padre Camorra, no? She represents the high cause of honor in a corrupt system. Ang clerical abuse o ang sexual na pagsasamantala ng mga praile sa mga kababaihan ay isang open secret noong 19th century. Maraming dokumento at testimonya gaya ng mga ulat sa La Solidaridad ang nagpapatunay na ginagamit ng ilang kura ang kanilang kapangyarihan sa kumpisalan o sa pamamagitan ng pananakot sa pamilya upang makuha ang kanilang gusto. Ang kamatayan ni Julie ay isang protestang politikal laban sa moral na kabulukan ng mga nasa may kapangyarihan. Alam ninyo na alam nating lahat na laganap pa rin ang mga ganitong pang-aabuso sa mga kababaihan sa ngayon, no? The people that you expect to be men of honor ay sometimes sila mismo yung nagdi-dishonor, no? And I'm telling you, fight back. Don't be silent with abuses. If may alam kayong abuses, kahit mataas ang posisyon yan, tumba natin. Hindi, idaan natin sa tamang proseso, no? Kapag nasa katwiran, paglaban mo. And anyway, balik tayo sa discussion natin kay Doña Victorina, no? The tragedy of colonial mentality. Siya ang simbolo ng colonial mentality o ang pagyakap sa kultura ng dayuhan habang hinahamak ang sariling pagkakakilanlan. Isang babaeng ikinakahiya ang sariling lahi para lamang magmukhang European sa paningin ng iba, no? Trying hard. Bagamat tila nakakatawa ang kanyang karakter, si Doña Victorina ay biktima ng psychological colonization.
noong panahon ng Kastila, ang mga Pilipino ay palaging tinuturing na Indio o mababang uri. Ang pang-abusong ito sa dignidad ng mga katutubo ang nagtulak sa marami na itatwa ang kanilang pinagmulan upang makaiwas sa diskriminasyon. Ipinapakita ni Rizal na ang pagkawala ng sariling pagkatao ay isa ring malupit na anyo ng pang-abuso na dulot ng kolonyalismo. No? So, these are only 3 characters. No? Ang mga karakter na ito ay ang nagpapatunay na para kay Rizal, ang pakikibaka para sa kalayaan ay hindi lamang laban sa mga armas, kundi laban din sa mga sistemang sumisira sa dangal at karapatan ng mga kababaihan. Noong December 12, 1888, isang grupo ng halos 20 na kababaihan sa Malolos, Bulacan ang gumawa ng kasaysayan ng maghain sila ng petisyon sa Governor General na si Valeriano Weyler. Humihiling kasi sila na payagang magbukas ng isang night school upang makapag-aral sila ng wikang Espanyol. Bagamat kinalaban sila ng koro paroko nila na si Padre Felipe Garcia, hindi sila natinag hanggang sa makuha nilang permit. Ang tapang na ito ang nagtulak kay Marcelo H. del Pilar na makiusap kay Rizal na sulatan ang mga babaeng ito. Isang masterpiece na kilala ngayon bilang sa mga kababayang dalaga sa Malolos. Ang pangunahing mensahe ni Rizal ay isang hamon sa tradisyon na konsepto ng kabanalan. Sinabi na hindi sapat ang walang humpay na dasal, pagluhod o paghawak ng rosaryo kung wala namang kasamang pagsusuri, no? So yun, ulitin natin, no? Walang kwenta yung para kay Rizal, walang kwenta yung walang humpay na dasal, pagluhod, paghawak ng rosaryo, pagpo-post sa social media tungkol sa kung sino man kung kamusta yung faith mo, no? Kailangan mo ng kasamang pagsusuri. Ayon kay Rizal, ang tunay na kabanalan ay ang paggamit ng reason na ibinigay ng Diyos sa bawat tao. Binatikos niya yung blind obedience sa mga praile na anya ay hindi utos ang Diyos, kundi paraan lamang ng pananakop, no? At binigyan din niya na ang tao ay nilikha na may sariling isip. Ang pagtalikod sa sariling katwiran para lang sumunod sa maling turo ay isang kasalanan na labag sa sariling dangal. Binigyan ni Rizal ng mabigat na responsibilidad ang mga ina sa paghubog ng kinabukasan ng Pilipinas. Ang kanang advice sa mga nanay ay may malalim na political implication. Naniniwala kasi si Rizal na ang ina ang unang guro ng bata. Kung ang isang ina ang pinalaking sunod-sunuran, duwag at mangmang ang kanyang mga anak, ay lalaking alipin din yung mga yan, no? Ang kadena ng kolonyalismo ay nagsisimula sa loob ng tahanan kung ang nanay ay walang sapat na edukasyon at paninindigan. Sabi ni Rizal, ang isang edukada at matapang na ina ay magpapalaki ng mga anak na magiging tagapagtanggol ng bayan. Ginamit niya ang halimbawa ang babaeng Spartan sa Greece na mas pinili pang makitang patay ang kanilang mga anak sa labanan kaysa bumalik na duwag o talunan. Ang liham na ito ay hindi lamang isang sulat ng paghanga. Ito ay tinuturing na first manifesto of Filipino feminism. Dito, binago ni Rizal ang definasyon ng isang ideal na babae. Hindi na sapat na ang pagiging mainhin at religyosa. Kailangan ang babae ay enlightened, may sariling boses at katuwang ng lalaki sa pagpapaunlad ng bansa. Ipinihiwatig ni Rizal na ang katalinuhan ay walang kasarian. Ang pag-unlad ng Pilipinas ay imposible kung ang kalahati ng populasyon, ang mga kababaihan, ay mananatiling mangmang at walang pakialam sa usaping panlipunan. Sa dulo ng kanyang buhay sa dapitan, dumating si Josephine Bracken, ang babaeng tinawag ni Rizal na Dulce Estranghera sa kanang huling tula. Siya ay 18 years old noong magkakilala sila, habang si Rizal ay nasa 33 or 34, no. Ayon sa civil code sa panahon ngayon ay legal age na para magpakasal. Ngunit ang kanilang pagsasama ay naging isa sa pinakamakulay at pinaka-controversial na bahagi sa buhay ni Jose Rizal. Hindi madaling
hindi naging madali ang buhay ni Josephine sa piling ng pamilya ni Rizal, no? Mula sa simula, nakaranas siya ng matinding social exclusion at diskriminasyon. Pinag-iinalaan kasi noon si Josephine ng mga kapatid ni Rizal, lalo na si Lucia, no? Sabi nila, isa siyang spy na ipinadala ng mga praile upang manmanan ang mga kilos ni Rizal sa dapitan. Ang kanyang pagiging anak-arawan o yung tinatawag natin adopted daughter ng isang Amerikanong si George Toffer ay lalong nagpatindi sa hinala ng pamilya. Dahil hindi sila legal na kasal sa simbahan, kasi nga ayaw silang ikasal ng simbahan noon ni Jose Rizal. Ayaw kasing bawiin. Sabi kasi ng simbahan, bawiin mo muna yung mga sinulat mo sa Noli at sa El Fili, no? Sabi ni Rizal, ayaw na, no? Ayaw bawiin ni Rizal ang kanyang mga sinulat laban sa simbahan, no? Kaya ayun, nagsama na lang sila na walang blessing ng simbahan, no? So yun, itinuring siyang common law wife o isang vagabond, yung legal term for lagalag, no? Ang kawalan ng canonical marriage ay also isang naging dahilan kung bakit hindi siya tinanggap ng mga kapatid ni Rizal bilang bahagi ng kanilang pamilya. Confirmed sa kasaysayan na si Josephine ay hindi nakatanggap ng anumang inheritance o mana na nararapat sana sa kanya bilang asawa ni Rizal dahil na rin sa pagharang ng pamilya niya. Bago bitayin si Rizal, nais niyang ibigay kay Josephine yung kanyang mga personal na gamit, no? Kabilang dito yung mga libro, yung kanyang gintong relo. Gayun pa man, dahil sa tindi ng alitan at kawalan ng legal na dokumento ng kasal, itinago at kinuha ng pamilya ni Rizal yung lahat ng ari-arian ni Jose para hindi makuha ni Josephine. Pagkatapos ng execution, sinubukan ni Josephine na bawiin ang ilang gamit at manuskrito upang para may panggastos siya, siyempre. Ngunit nabigo siya. In the end, namatay si Josephine sa Hong Kong noong 1902 sa hirap at sa sakit na tuberculosis nang walang natanggap na suporta mula sa pamilya ng Rizal. Pero marami pang nangyari nung pagkatapos bitayin si Rizal at bago namatay si Josephine, marami pang nangyari. Sa kabila kasi ng pagsusubok, pinatunayan ni Josephine na ang kanyang kontribusyon sa Pilipinas ay lumampas sa pagiging asawa lamang ni Rizal, no? Kasi matapos mamatay si Rizal, tumakas si Josephine patungong Cavite at sumapi sa revolusyon sa ilalim ni General Emilio Aguinaldo. Nagsilbi siyang nurse sa mga sukatang Katipunero at nakilahok sa mga operasyon ng militar. And there's another factoid dito, may trivia. Alam niyo ba na matapos ang digmaan, si Josephine naging English tutor siya. At sa kanyang pananatili sa Cebu, isa sa kanyang naging estudyante ay ang batang si Sergio Osmeña, na kalaunan ay naging ika-4 na Pangulo ng Pilipinas. Pinapakita nito na kahit itinuring siyang outsider, may malalim na bakas na iniwan si Josephine sa kasaysayan at edukasyon ng ating bansa. Ang kwento ni Josephine ay nagtuturo sa atin tungkol sa prejudice at bias. Kahit siya ay itinuring na stranger at hindi tinanggap ng pamilya, nanatili siyang loyal sa mission ni Rizal at nagsilbi sa bayan sa sarili niyang paraan. Class, as future nurses, ano ang lesson ni Jose Rizal para sa inyo? No? Itong video natin. Hindi lang ito tungkol sa kasaysayan, pero para din ito sa inyong professional identity at personal worth, no? Naniniwala si Rizal na ang mga babae ay hindi lamang dapat maging auxiliary o tagasunod. Parang sa nursing din, hindi kayo katulong lang ng doktor. Kayo ay partners in healthcare. Tulad ng mensahe ni Rizal sa mga kababaihan na malolos, huwag basta sumusunod sa orders kung alam niyong mali ang dosage o hindi makatarungan ng trato sa pasyente. Gamitin ang inyong reason. And of course, ang inyong degree at lisensya ay hindi lamang papel. Ito ay yung sandata laban sa diskriminasyon at pang-aabuso sa loob ng hospital. Well, para din naman sa mga male students natin, ang lesson ni Rizal ay tungkol sa respeto at partnership. Maging gaya ni Rizal na humahanga sa talino ng babae. Ang tunay na macho sa pananaw ni Rizal
ay ang lalaking hindi natatakot sa matalinong babae, kundi tinuturing na katuwang sa pagbuo ng pamilya at bayan. Sa nursing, madalas na sinasabihan nan ay feminine profession yan, no? Ipakita ninyo na ang pag-aalaga, yung caring, ay hindi nababawasan, ay hindi nakakabawas sa inyong pagkalalaki, kundi nakakapagpadagdag sa inyong humanity. In class, pag-usapan naman natin ng mga flings ni Rizal. Ang lesson dito ay hindi ang pagiging playboy, kundi ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa inyong misyon sa buhay. Kung ang relasyon ninyo ay parang si Doña Victorina na toxic, no? Ikinakahiya kayo o binabago ang inyong pagkatao, takbo, run, malis ka dyan, huwag kang lilingon, no? And kung ang relasyon ninyo ay puro sakripisyo, pero kayo naman ay inaabuso o hindi kayo kinikilala ng pamilya o ng kaibigan, no? Gaya ng dinanas ni Josephine, tandaan na may halaga kayo. Importante ka. At sana, yung partner mo, yung mahal mo sa buhay, pinapakita na yung respeto at yun, yung importansya na yun, no? Pero yun din, kung puro sakripisyo lang, takbo, run, huwag kang lilingon, no? On a serious note, huwag maging marupok sa maling tao. Rizal was married to his cause, kaya dapat kayo ay married sa inyong pangarap na maging magaling na nurse, no? Mabuti at magaling na nurse. Kung ang partner nyo balakid sa pag-aaral o sa mental health mo, baka kailangan mo nang mag-retract sa relasyon na yan. Again, takbo, run, huwag kang lilingon. You deserve a partner who is anally boosted, intellectual, supportive, and of course has the same values as you, no? Para kung same values as you, mas tumataas yung value mo next, no? Tulad ni Narcisa at Josephine, ang nursing ay hindi lang feeling. It is a commitment to stay even when it's hard. Ang pag-aalaga ay isang radikal na aksyon. Rizal once believed that the quality of a nation is measured by the quality of its women. And sa klase natin, pwede natin i-add up yan. We say that the quality of our healthcare is measured by the quality of its nurses. So go out, be excellent, and be the modern women and of course men of Malolos that Rizal dreamed of. Stand tall, speak up, and never settle for less than what you deserve, professionally and personally. So ito, tapos na tayo sa lecture natin. See you na lang mga kaibigan.